Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inabot sina Debbie at Lem ng ilang oras bago natapos ang isa sa mga recipe na dala ni Lem. May ngiti sa mga labi ni Lem habang nakatingin ito sa cake. Masaya raw ito dahil iyon daw ang unang cake na tinulungan siya nito sa paggawa. Kapangalan pa nito ang recipe na yon, Lem Velvet. Hindi tuloy niya napigilang ngumiti habang nakatingin dito. Para kang tanga, pang-iinis niya rito. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito. And why is that? Ngiti-ngiti ka dyan. Because I baked this. Iminuwestra nito ang cake. Umangal siya. Ako ang nag-bake niyan. Nag-abot ka lang ng mga ingredients. That's the point. Tinitigan siya nito. I'm happy because you baked this with me. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Iniiwas niya ang tingin dito dahil nahihipnotismo uli siya sa mga mata nito. Tumikhim siya bago nagsalita. Kainin na natin yan. Okay. Kumuha si Debbie ng 2 platito at 2 kutsara sa lalagyan. Pagkatapos ay si Lem na mismo ang naglagay ng cake sa mga platito nila. Ilang sandali pa ay sabay na nila iyong nilalantakan. She heard him gasp and then groan a little. Hayon uli ang tila ng aakit na mga ungol nito. Masaya ka na siguro sa cake na to. Nagkandautal na sabi niya. Hindi na siguro natin kailangang mag-bake pa. It's sweet. Hayon uli ang nakakainis na komento nito. At ang mahirap pa ay wala yata itong balak i-elaborate pa iyon. And I really don't like that. What? Nalilitong tanong niya rito. Nag-angat siya ng tingin dito at nakita niyang nakakunot ang noong nakaturo ang isang daliri nito sa poster ni Yunbin. Hindi ka inaano niyan. I don't trust him. Tiningnan niya ito na parang ito na ang pinaka-absurd na tao sa mundo. Ngumisi lamang ito na parang hindi alintana iyon. Bukas, ibebake natin yung pangalawang cake. At sana, tanggalin mo niyang poster ng pangit na yan. Tiningnan uli nito ng masama ang poster na walang malay. Parang sobra na yata yan ah. Angal niya rito. Saka, hindi ka pa ba kontento sa cake na to at mambibwisit ka uli bukas? Natigil ang paglilitanya niya nang iumang nito sa kanya ang tinidor na may malaking slice ng cake. Napatingin siya sa cake. Tila mas nagmukhang masarap iyon dahil gustong ipakain iyon sa kanya ni Lem. Tumingin siya rito. Halos mga ligkig na siya sa masarap na kilabot na gumapang sa pagkatao niya nang makita ang mga mata nito. His eyes looked expectant, expecting her to take a bite of the cake. Hindi alam ni Debbie kung ano ba dapat ang maging reaksyon niya sa ginawang iyon ni Lem. Napalunok siya. Nakita niya ang tila nanunuksong ngiti sa mga labi nito. Come on! Huwag mo naman akong ipahiya. Taste it. Pang-eengganyo nito sa kanya na nagpabilis ng tibok ng puso niya. What would I taste? Piliyang tanong niya sa isip. Nag-iinit ang mga pisngi niya at hindi niya iyon nagustuhan. Sa dahan-dahan niyang pagkagat sa cake ay nabigla siya sa sunod na ginawa ni Lem. Tumukwang ito palapit sa kanya at bahagya ring kinagatan ang kabilang dulo ng cake sa tinidor tulad ng ginagawa nila noon. Natigilan siya sa ginawa nito. Malinaw niyang napagmasdan ang mukha ng lalaking matagal na niyang minamahal. Napakaamo ng mga mata nito. Pero tila may kakaibang apoy roon at sinusunog siya. Before she knew it, nahulog na ang tinidor na nakapagitan sa mga labi nila. Unti-unting bumaba ang mga labi nito para sakupin ang mga labi niya. Napapikit ito at napasinghap.
Napapikit din siya at tuluyan na siyang hindi nakapag-isip ng matino. Ang gusto lamang gawin ni Debbie ng mga sandaling iyon ay lasapin ang mga labi ni Lem. Humaplo sa pisngi niya ang isang kamay nito at ginabayan siya sa paghalik dito. She felt his probing, his warm tongue on her lips, and she willingly welcomed him. The irresistible flavor made her giddy. When she daringly sucked on his tongue, she could taste the sweetness of the cake on it. He groaned as if the pleasure brought him to the throes of agony. Kinakapos na si Debbie ng hininga, kaya napilitan siyang bumitiw sa mga labi ni Lem. Hindi niya namalayang nakayakap na pala siya rito. Pareho nilang habol ang hininga habang nakapagkit ang tingin sa isa't isa. "I want more," anas ni Lem. Then he reached for her lips again. Muling nagpadala si Debbie sa tukso. Ngunit nang aksidente niyang nakapa ang cake na ginawa nila, ay doon lang niya naalala na wedding cake nga pala iyon ni Lem. Ngunit bakit niya hinahayaan ang sariling tumugon sa halik nito kahit alam niyang ikakasal na ito sa ibang babae? Oo, mahal niya si Lem, pero hindi sapat na dahilan iyon para magpatukso siya rito. Alam niyang mali iyon. Alam niyang sa huli, sa araw ng kasal nito, siya lang din ang masasaktan. Nagmatigas siya at hindi tumugon sa halik nito. Umungol ito ng pagpoprotesta. Pero wala na siyang pakialam. Pilit niyang inilayo ang sarili rito. Kinuha na lamang niya ang bowl ng harina na nasa mesa. Gamit ang lakas na hindi pa nahihigop ng halik nito, ay ibinuhos niya iyon sa ulo ni Lem. "What the?" Napaatras ito at napaubo ng malakas. Natumba rin ito sa sahig. Hinihingal na tiningnan niya ito. Noon lang nag-sink in sa isip niya ang lahat. Hindi kaya gusto lang nitong patunayan sa kanya na hindi pa siya nakakapag-move on dito? Tears began to stream down her cheeks. "Alam mo bang gago ka, ha?" Asik niya rito. Nalilitong tumingin din ito sa kanya. Napailing siya. "Ang sama mo. Ikakasal ka na pero ginagawa mo pa rin to sa akin. Hindi ka pa ba kontento na ako ang gagawa ng wedding cake mo at kailangan mo pa akong gawing tanga?" Marahas niyang pinunasan ang mga luha niya. "Ang sama-sama mo!" Bulyaw niya rito. Nabalutan ng pagtataka ang mukha nito. "Sorry, pero hindi ko na kaya eh. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Nasaktan mo na ako noon. Hindi ko nahahayaan na mangyari uli yun ngayon. Umalis ka na. Humanap ka na rin ng ibang magbebake ng wedding cake mo." Naging seryoso ang mukha ni Lem. Tumayo ito at pinagpagan ang damit. Wala siyang mabasang emosyon sa mga mata nito. He stared at her like she was babbling nonsense. "The big day is next week," malamig na sabi nito. "Hindi ka na pwedeng umurong." The nerve! Bumangon ang matinding inis sa puso niya para dito at tila gusto niyang paulit-ulit na buhusan ito ng harina. "Uurong ako kung kailan ko gusto. It's business. Isantabi mo muna ang nangyari ngayon." That was painful. Sinasabi man nito na walang kahulugan para dito ang halik na nangyari sa pagitan nila? "Sige, kung ayaw mo na akong makita, fine. Okay na yung flavor ng cake na ginawa natin ngayon. I-deliver mo na lang sa reception." "I don't want to." "Huwag ka nang magbatigas, Debbie. And please be there." Seryosong sabi nito. Iyon lang at lumabas na ito ng kusina niya. Hanggang sa tuluyan na itong nakalabas ng bahay niya. Lalong nakaramdam ng galit si Debbie para kay Lem. Bakit umaarte ito na parang napaka-unreasonable niya? Ang kapal ng mukha nito. Nahuhulaan niya na lalo siya nitong pagtatawanan kung hindi niya gagawin ang wedding cake nito. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mahirap man, ay kailangan niyang pumunta sa kasal nito para isalba ang pride niyang tinapakan nito. Dadalhin lamang siguro niya ang cake sa reception at aalis din agad siya. But she cried at the thought. How could she possibly attend the wedding of her greatest love
Alas 4 ng hapon ay nagpunta na si Debbie sa reception, dala ang 2 wedding cake na ginawa niya. Gaano man kalaki ang galit niya kay Lem dahil sa ginawa nito sa kanya, ay pinagbutihan pa rin niya ang paggawa ng wedding cake nito. Sa huli ay naisip niya na nais din niyang tumulong sa pagpapaganda ng espesyal na araw nito. Malapit lang pala ang reception venue sa shop niya, kaya hindi na sila nahirapan ng mga staff niya na mag-deliver niyon. Naglalakad na siya papasok sa villa at mabilis na binalot ng kalungkutan ang puso niya. Parang pinilas na pahina mula sa isang fairy tale book ang lugar. Maliwanag, maganda ang pagkakaayos ng mga bilog na mesa, elegante ang mga tablecloth at ang uupuan para sa mga newlyweds ay tulad sa mga kaharian. Na-imagine niya sina Lem at May na masayang masaya habang nakaupo roon. At mababakas sa mukha ng mga ito ang labis na pagmamahal sa isa't isa. Lalong nalungkot si Debbie sa isiping iyon. Ang prinsipeng pinangarap niya buong buhay niya ay masayang ikakasal sa iba. At hindi rin niya maiwasang isipin na isa siyang asungot na ekstra sa kwento ng mga ito na makakalimutan din sa huli. The pain was too much for her to bear, so she decided to leave. Maayos na nilang nadaroon ang wedding cake ng mga ito, kaya wala nang dahilan para manatili pa siya roon. Palabas na si Debbie ng villa nang may tumawag sa pangalan niya. Isang babaeng mukhang stressed ang lumapit sa kanya. "Are you Miss Debbie?" Humihingal na tanong nito sa kanya. Tumango siya. "I'm the assistant wedding coordinator. My name is Sally." Iniabot nito sa kanya ang kanang kamay nito. Tinanggap niya iyon. "You've been assigned to serve the dessert later." Umiling siya. "No, dinala lang namin dito yung cake na in-order. Paalis na rin ako." "I don't think so, ma'am." Naging seryoso ang mukha nito. "Ibinilin sa amin ni Sir Lem na huwag kang paalisin dahil ikaw ang magsuserve ng dessert mamaya." Parang bumigat yata ang ulo ni Debbie sa narinig sa sinabi ng babae. Bahagya rin siyang nakadama ng galit para kay Lem. Hindi lang pala siya sa pilitang pina-attend ni Lem sa reception ng kasal nito. Balak pa pala siya nitong alilain. Sinasadya ba nito iyon para lalo siyang pasakitan? Hindi talaga pwede, miss. Tinitigan siya ng babae na parang desperado na ito. "I'm begging you. Wala pang mag-aasikaso ng dessert. Darating na ang mga bisita in 30 minutes. Kailangan namin ng tulong mo." Umawang ang bibig niya para tanggihan ito pero kusa rin niya iyong itinikom at wala sa sariling tumango rito. Halata niyang nakahinga ng maluwag ang babae at walang tigil ito sa pagpapasalamat sa kanya. Pilit na lamang niya itong nginitian at tinanong kung ano ang gagawin niya mamaya. Ang mga staff na ang maghahati sa cake. Ilalagay na rin nila yon sa mga platito. Ikaw lang ang magpapamigay. May mesa na paglalatagan ng mga cake. Doon ka pwepwesto. Salamat talaga ha. It's okay. But it's really not. Pero ganoon talaga ang papel ng extra sa pagtatapos ng kwento, hindi ba? Kailangan din kasi ng exit ng karakter niya. And this was it. At the end of Lem and May's happy ever after, she'd be the one serving the dessert. Humugot ng malalim na hininga si Debbie at pilit pinigilan sa pagdaloy ang mga luha niya. Mabibigat ang paa na tinungo niya ang mesa kung saan siya pwepwesto. "They're here, guys!" Narinig ni Debbie na sigaw ni Sally. Naramdaman niya ang panlalambot ng mga tuhod niya. Para na rin siyang masusuka sa emosyong nararamdaman niya. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Sandali lang to. Everything will be over soon, sabi niya sa isip. Masayang-masayang pumasok na ang mga bisita sa venue. Lahat ay pawang nakangiti. Ganoon talaga siguro sa isang kasal. Masaya. Nagiging hopeless romantic ang lahat ng tao. Sa sandaling iyon, siya lang siguro ang nalulungkot. God, how she wanted to sob. Panay ang daldala ng siguro ay ang mga principal sponsor,
Ang mga bata ay tuwang-tuwa at panay ang silip sa mga pagkain. Umupo na ang mga bisita. Nang pumasok na sa bulwagan ang mga magulang ni Lem, ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Music! Narinig niyang mahinang asik ni Sally sa sound system operator na malapit sa mesa niya. Put on some music! Nang hahaba ang leeg ni Debbie sa paghahanap kay Lem. Nasaan na kaya ang bagong kasal? Bakit? Natigilan siya sa pag-iisip nang makita niyang parating na si Lem. Pero bakit nauna ito kaysa sa bride nito? Lem wore an elegant tuxedo that made him look mouth-watering. Halos lahat ng kadalagahan na naroon ay napatingin dito pero mukhang hindi nito pansin ang mga iyon. Tila may hinahanap din ang mga mata nito kaya palinga-linga ito sa paligid hanggang sa huminto ang tingin nito sa kanya. Napasinghap siya at napalunok nang makita niyang unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Nagningning din ang mga mata nito. Biglang may pumailan lang na love song sa ere at tila naging slow motion ang lahat. Ang pagkilos ng mga bisita at ang natatarantang si Sally. Hindi inalis ni Debbie ang tingin kay Lem na parang mamamatay siya kapag ginawa niya iyon. Nandyan na ang bagong kasal! Narinig niyang sigaw ng kung sino. Tumingin ang lahat ng guests sa bukana ng bulwagan. Nagsisimula na niyang pagtakhan ang mga nangyayari. Parating pa lang ang mga bagong kasal? Inalis niya ang tingin kay Lem at sumulyap sa bukana ng bulwagan. Nakita niya si May na nakasuot ng simpleng wedding gown at seryoso ang mukha nito. Nakakapit ito sa braso ng isang lalaking seryoso rin ang hitsura. Sinalubong ito ng ilang mga bisita. Napanganga si Debbie. Bumalik ang tingin niya kay Lem. Nakataas ang isang kilay nito at may pilyong ngiti sa mga labi na parang sinasabing, "Now you know." Sa nakitang pag-upo ni May at ng lalaking tila robot din sa upo ang laan para sa newlyweds, ay noon lang naintindihan ni Debbie ang lahat. Ang ibig sabihin niyon ay hindi si Lem ang groom ni May. Ibig sabihin, ang ginawa niyang cake ay hindi talaga para sa kasal ng greatest love niya. Ibig sabihin, umiiyak siya sa mga maling akala. Abangan ang susunod na kabanata.